Bulunggong, tilapia, bangus. Ilan lang ito sa mga isda na pangkaraniwang kinakain nating mga Pilipino araw-araw. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, araw-araw ding pumapalaot ang mga mangingisda para manghuli ng kakainin at ibebenta. Kaya lang, mula sa dagat hanggang sa hapagkainan, malaking porsyento ng mga isda ang natatapon o nabubulok. Ang tawag dito, post-harvest fish loss. Hindi lahat ng huli umaabot sa hapagkainan. May mga nasasayang na isdang dagdag protina sana sa pinggang Pinoy. Nagpunta kami sa Daram, isang isla sa probinsya ng Samar na gumagawa ng paraan para maibsan ang fish loss sa kanilang komunidad. Ang isla ng Daram ay pinagigitnaan ng Tacloban at Catbalogan. Mahigit 40,000 katao ang nakatira dito, nakakalat sa mga bara-barangay na nasa baybayin. Daram ang may pinakamahabang coastline sa Samar. Dito sa Daram, Samar, pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Dahil may mga panahong mababa ang presyo, kaunti ang benta o maliit ang huli, gumagawa ng iba't ibang paraan ng mga mangingisda at mga residente para masigurong walang tapon sa kanilang huli at patuloy na mapangalagaan ang dagat na bumubuhay sa kanila. Sinamahan namin si Leonie Albos, residente at mangingisda dito sa Daram. Dagat talaga yung pinaglakihan ko, dagat ang ipinamuhay ko sa mga anak ko. 3 ang anak ni Leonie. Lahat napatapos ng pag-aaral dahil sa pangingisda. Kapag may sobra sa huli, pinapamigay na lang niya sa kamag-anak o dinadaing para ibenta. Wow! Pwede ko matanggalin? Wow! May swerte! May swerte siya! Pare-parehas po, no? Nang umagang to, isang araw ng Hunyo, kaunti lang ang huli ni Leonie. Dinala niya to sa Community Fish Landing Center kung saan minomonitor ang huli ng mga mangingisda sa Daram. Nang simulan itong ipatupad ng gobyerno noong 2015, layunin nilang ibsan ang kahirapan gamit ang dagdag na infrastrukturang tutugon sa fish loss. Kinausap namin si Ronely Salvador, isang fisheries expert na nangongolekta ng data para pag-aralan paano naapektuhan ng fish loss ang nutrisyon ng mga taga-Daram. Ayon sa kanya, importante ang mga Community Fish Landing Center o CFLC para tugunan ng fish loss. Sa huling tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong 2021, 729 na CFLCs na ang naitayo sa buong bansa. Higit kalahati o 421 ang operational dito. As we can see, ang the advantage naman kasi kung may CFLC, operational yon, madali ang monitoring ng catch. At saka, very accurate yung pag-measure ng post-harvest fish loss. When we came here last year, hindi yan operational. In the past kasi, yung aming past study, dahil walang data ng fish catch, nag-rely kami sa secondary data at saka yung data na bigay ng mga stakeholders ng fishers based on memory recall. Paano nangyayari ang post-harvest fish loss? 4 yan. Physical loss kapag nabubulok o nasisira ang isda dahil sa kawalan ng tamang mga storage o processing facility. Quality loss kapag nag-deteriorate na ang isda at mahirap nang ibenta. Nutritional loss kapag nababawasan ang nutritional value ng isda dahil sa pagkabulok o pag-deteriorate ng kalidad. At market loss naman kapag hindi maibenta lahat ng isdang nahuli dahil sa oversupply, pagbaba ng kalidad ng isda, o pagbaba ng presyo sa merkado. Lahat ng yan nakakaapekto hindi lang sa mga mangingisda, kundi pati sa mga consumer na naghahanap ng mura, masarap, at masustansyang pagkain. So the intention is really for fish to be food for humans.
So anything that deviates from its intended use, that is considered loss. Ayon sa BIFAR, 25% hanggang 40% ng total fisheries output ng Pilipinas ay nabubulok, natatapon o di nabebenta. Sa Samar at Northern Samar, umaabot ng 40% ang post-harvest fish losses ayon sa pag-aaral ng Oceana Philippines. Sa mga nabisita naming barangay sa Daram, ramdam ang fish loss sa liit ng kinikita at nakokonsumo mula sa huli. Pero sa isang barangay naman, inaagapan na ito at ginagawang mas sustainable ang pangingisda bago pa kumonte ang huli. Para makita ano pang pwedeng gawin ng mga coastal communities sa mga huling isda, pinuntahan namin kinabukasan ang Barangay Astorga sa Daram, kung saan nangunguna ang mga kababaihan na miyembro ng Barangay Astorga Fish Processors Association sa pagproseso ng mga fish products tulad ng daing, kikiam, fishball, nuggets at lumpia. Bihasa na ang mga kamay nila, mano-mano nilang tinatanggal ang tinik ng isda, dinidikdik ang laman at ihinahalo sa gulay. Yung source of income dito sa Astorga is isda. Tapos minsan may maraming isda na nahuhuli, tas yung labi na yung tamban na isda minsan tinatapon. Sabi ko sa mga kasama ko, bakit hindi nating i-process to? Gawin nating daing, sardinas, tapos yun. Nakakuha ng grant ang kanilang asosasyon mula sa Department of Trade and Industry para sa equipment na mas magpapadali at magpapalaki ng kanilang negosyo. Naging paraan din ng asosasyon para bigyang kapangyarihan ang mga kababaihan sa Barangay Astorga. Sa ngayon, mayroon silang 30 miyembro na nangangarap na mas lumago pa ang kanilang negosyo. Pag walang uli, may pira kami. Hindi lang kami umaasa sa aming asawa. Maraming natutunan mo dyan, yung pagiging friendly mo, tas yung banding ninyo, nagkakapira pa kayo. Maganda. Pag-oorganisa din ang naging tugon sa fish loss ng Yangta, isa pang barangay dito sa Daram na binisita namin. Baliktad naman dito. Kung sa Astorga ginagawa ng paraan ng mga sobrang isda, sa Yangta ginagawang mas sustainable ang pangisdaan para sa mga panahong maliit ang huli. Ito ang kalimasag! Sa inisyatiba ng Yangta Fisherfolk Association, nakapagtayo ang barangay ng crab nursery. Dito, hinahayaan nilang manganak ang nahuhuling mga buntis na alimasag kaysa ibenta agad ang mga to. Pag naglaon, matutulungan ito ang mga mangingisdang katulad ni Reynante Obante na magkaroon ng maaasahang pagkukunan ng kita at pagkain. Ang ginawa namin may mga buntis na alimasag, nagawa kami ng lagayan para makapanganak sila. Parang nursery para ang amon mga tao di na lumayo. Dito na lang kami sa gilid ng aming barangay kasi minsan dumadayo pa kami. Minsan nga nakakabot kami ng late pag panghuli ng alimasag. Kahirapan at kalam ng sikmura. Yan ang mas pinapatindi ng pagkabulok, pagkasira at pagkatapon ng huling isda. Kaya naman ganoon na lang ang pagnanais ng mga komunidad sa baybayin ng Daram para mag-organisa at isalba ang kanilang kabuhayan. Is poverty. Walang nako-compromise yung food on the table ng mga mahihirap. Lalong nakakapahirap. Sinasabi natin na talagang mayaman tayo. If maproprotect lang natin ang ating mga kadagatan, mayaman talaga natin. Nasa dagat talaga ang kayamanan natin. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Food and Nutrition Research Institute, mas laganap ang pagkabansot, pagkapayat at pagiging underweight sa mga edad 5 hanggang 19 sa Samar at Northern Samar, kumpara sa average sa Pilipinas. Mas mataas naman ang paglaganap ng undernutrition at micronutrient deficiencies sa may hirap na mga kabahayan kumpara sa mga pamilyang mas may kaya.
Ayon sa hiwalay na pag-aaral ng DOST-FNRI, sa buong Pilipinas, bumababa ang pagkonsumo ng isda at iba pang mga pinagmumula ng protina. Ang pangunahing pinagkukunan ng protina ng mga Pinoy? Kanin. Hindi balanse ang dieta ng mga Pinoy. Hindi nakukuha ang kinakailangan nutrisyon kung halos sa kanin lang kukunin ang protina na kailangan sa pang-araw-araw. Hindi lang sa Samar o sa Pilipinas nangyayari ang problema ng fish loss at ang kaakibat nitong malnutrisyon. Tansya ng Food and Agriculture Organization, halos 35% ng global fish harvest ang nasasayang o natatapon. If we want to feed the world, we need to have enough food for the people, and we cannot afford to have one part of the production that is lost for the human consumption. So this part of the human consumption that is lost can be because of the waste and losses, but it can also be because of the overexploitations of the ecosystems or because of inefficiencies in the way we produce our foods. Kung anong kinuha sa dagat, dapat magamit. Yan ang paulit-ulit kong natutunan sa ilang araw naming pagbisita sa Daram. Sa pakikipag-usap sa mga residenteng ang pagkakakilanlan ay ang dagat na nakapalibot sa kanila. Sa mga ganitong komunidad, malayo sa kabihasnan, maaaring magmula ang pag-asa at solusyon sa mga suliraning pandaigdigan. Hindi naman para sa atin, para sa susunod na henerasyon natin. Sana hindi maghirap sa isda. Ako si Iya Gozum, Rappler, Samar.